Isang dekada na mula na magsimula ang war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hanggang ngayon, libu-libong pamilya ang naghihintay ng hustisya. Sino ba talaga ang mga co-perpetrators o kasabwat sa libu-libong killings? At ano ang pinakabagong update mula kay Senator Antonio Trillanes tungkol sa ICC case? Noong 2016, inilunsad ang pinaka-agresibong anti-drug campaign sa kasaysayan ng bansa. Mayroong libu-libong police operations, Oplan Tokhang at vigilante-style killings. Official police count, around 6,000 deaths, pero ayon sa mga human rights groups at kalkulasyon ni Trillanes noong Senate hearings, posibleng umabot ng 20,000 hanggang 30,000 ang napatay. Ang tanong, sino ang may pananagutan? Sino ang mga opisyal at personalidad na maaaring ihabla sa ICC bilang co-perpetrators? Unang pangalan, former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Siya ang hepe ng pulisya sa panahon ng pinakamarahas na yugto ng drug war. Siya ang nagpapatupad ng Oplan Tokhang at ayon sa ilang ulat, kabilang siya sa target ng ICC arrest warrant kung ito ay maging final. Sumunod ay si General Vicente Danao, dating Davao Police Chief at mataas na opisyal ng PNP. Mula Davao Death Squad era hanggang National Operations, madalas siyang nababanggit sa mga testimonya. Pangatlo ay si former PNP Chief Oscar Albayalde. Siya ang pumalit kay Bato, ngunit naiugnay sa mga operasyon kung saan may irregularities at alleged cover-ups. May ilan pang opisyal na binanggit ng mga testigo, kabilang sina Ruy Garma, Edilberto Leonardo, at iba pang colonels at generals na umano'y sangkot sa operations, funding, at reward system sa drug-related killings. Ayon kay Trillanes at ilang investigative reports, hindi lamang pulis ang sangkot, kundi pati ilang political actors, local leaders, at operatives sa tinatawag na political criminal networks. Marami ang sinasabing nakinabang o nagprotekta sa mga sindikato habang nagpapatuloy ang drug war. Noong 2021, sinimula ng ICC ang investigasyon sa alleged crimes against humanity, kaugnay ng war on drugs. Noong 2024 to 2025, patuloy na lumalalim ang forensic evidence, testimonya, at witness protection requests. Kapag lumabas ang ICC arrest warrants laban sa mga pinangalanang suspects, obligado ang Pilipinas under international law kahit wala na tayo sa ICC, pero political pa rin ang magiging tugon ng gobyerno. Sa loob ng bansa, may House Quad Committee na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng kaso laban kay Duterte at mga opisyal na responsable. Pero mabagal ang takbo, marami ang natatakot magsalita. Noong October 22, 2025, inanunsyo ni Senator Antonio Trillanes na magpapatuloy ang testimonya ni Ruy Garma, isang dating opisyal na may direct knowledge sa alleged killings at funding trail. Ayon kay Trillanes, crucial daw ang magiging testimony dahil ito raw ang maglalatag ng malinaw na koneksyon mula sa ground operations papunta sa mga high-ranking officials. Kung mapapatunayan ang mga allegations, posibleng mas maraming pangalan ng generals, commanders at political figures ang lumitaw bilang co-perpetrators. According to Trillanes, walang sacred cows. Sabi nga niya, hindi lang si Duterte ang dapat managot. Lahat daw ng sangkot mula commanders to implementers dapat harapin ang korte. May binanggit rin siya na posibleng lumawak pa ang ICC cases once ilabas ang consolidated evidence galing sa bagong witnesses,
Kasama na dito umano ang mga high-ranking officials na noon ay hindi pa nababanggit publicly. Napakahalaga ng usaping ito dahil libo-libong pamilya ang naghihintay ng hustisya. Marami pa ring natatakot magsalita, kailangan nila ng proteksyon. Kung magtatagumpay ang ICC o local cases, magbubukas ito ng bagong standard para sa accountability sa Pilipinas. Ito ang magdidikta kung tatanggapin ba ng bansa ang kultura ng impunity o kung may mangyayaring konkretong pananagutan. Maging test case ito kung paano haharapin ng bansa ang banayad sa accountability para hindi lang mga frontline operatives ang managot, kundi pati ang mga nasa likod ng sistema. Bilang mamamayang Pilipino, ano ang inyong opinyon? Mahalaga ba ang hustisyang ipinapangako ng International Criminal Court at mga testigo? Dapat bang habulin lahat ng co-perpetrators sa man bahagi ng gobyerno o pulisya? Hindi na maibabalik ang libu-libong buhay na nawala. Hindi na maririnig ang boses ng mga batang iniwan, ng mga magulang na hindi na nakauwi, ng mga inosenteng nadawit sa gulong hindi nila sinimulan. Pero ang tanong, may makikinig ba sa kanilang katahimikan? May haharap pa ba sa kanilang kwento? May maninindigan ba para sa hustisyan matagal nang ipinagkait? Sa bawat pangalang nabubura, may pamilyang naghihintay. Sa bawat kasong binabaliwala, may sugat na hindi naghihilom. At sa bawat katotohanang lumulutang ngayon, may pag-asang unti-unting umiilaw. Hindi ito simpleng istorya. Hindi ito politika. Buhay ang pinag-uusapan. Dignidad. Katarungan na matagal nang ipinaglalaban ng mga hindi makapagsalita. Hindi natin kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya nating baguhin ang magiging kasaysayan.